GG! Good day, everyone! Ayun, tutuloy natin. Ito na yung last topic for the first half of the strength of materials. So, we will have now yung statically. Paano yung pag-analyze ng mga statically indeterminate, actually loaded member. And then later on, yung thermal stresses. Okay? So, ano ba ang ibig sabihin nito? When we say statically indeterminate, so indeterminate galing sa word na determinate. Okay? So pag sinabi kasing determinate, which is the opposite of indeterminate, ito yung mga members or let's say elements or free body diagrams or systems na mayroong equilibrium or nasa equilibrium, sila yung kaya nating isolve yung mga reactions or yung mga forces using the three equilibrium equations or yung mga equilibrium equation natin. Or simply put, ang example ng mga determinate na member, nandoon yung simply supported beam or yung cantilever beam. Meaning, kaya natin silang isolve gamit lang yung mga equations of equilibrium. Ngayon, when we say indeterminate, so it is the opposite, hindi natin sila kayang isolve using those equations of equilibrium lang. We have to tap into another consideration or kailangan nating mag-add ng another equation para lang ma-solve ang reactions ng mga ganitong klaseng member, mga statistical indeterminate. Need pa natin ang another equation. So, consider natin yung nasa figure. By the looks of it, this one is a fixed or an element with a fixed support sa bottom and dun sa taas. Ngayon, kung iisipin mo, you don't actually have to count this one. Pero kung bibilangin mo, di ba, may moment, may horizontal and vertical yung fix. So, 6 ang reaction dito. Okay? Pero wag tayo mag-focus doon. Let's look na lang doon sa axial forces natin. Or yung, dahil nakatayo ang material, yung vertical reactions lang. So, by observation, di ba sa A or sa B, may reaction dyan. Dun sa floor. And dun sa taas, dahil nakakonect din siya, we expect na meron ding reaction dyan. Now, based on this equation, so by summation of forces vertical, assuming na puro pataas yung reaction natin, which will resist yung P na downward force, ito yung equation of equilibrium natin. Force sa B plus force sa A is equal to P or minus P is equal to 0. Ngayon, sir, paano natin isosolve to? Dalawa ang anon. Isa lang equation natin. Hindi ka pwede mag-summation ng forces horizontal dito, ha? Kasi vertical nga ang pinapahanap, di ba? So, wala kang masisolve kapag horizontal. And kapag nag-summation ka naman ng moment, wala din. Kasi axial load to, kumbaga. Ngayon, wag yung mo nang i-overthink yung para sa horizontal and moment kasi iba na yung analysis doon. Dito, focus tayo sa actually loaded. Okay? Ibig sabihin, axial load. So, kailangan na axial load siya kasi i-relate natin to sa deformation. Diba? So, yung deformation, recall natin ang formula doon is PL over AE. Wherein yung P doon, yung force na P doon, that is talking about axial force. So, ang ating focus lang dito sa part na to is yung axial part, yung mga axial forces. So, wag niyo problemahin yung moment. Hindi rin naman natin sila masasolve. Okay? So, doon lang tayo sa axial. So, kapag ganito, ang tawag natin dito sa particular system na to is a statically indeterminate system or statically indeterminate structure. Kasi nga, hindi enough ang equilibrium equation natin para ma-solve ang reactions dito sa ating bar. Okay? So, ang ginagawa natin para ma-solve to
Given, okay, that we have these two unknowns. Let's say may value kayo ng P, di ba? Binigay yung load P. So, ang unknown lang sa atin ay yung force sa B and force sa A. So, we have two unknowns, but we only have one equation. So, kailangan pa natin ng isang equation. Ngayon, hahanapan natin siya ng another way para makuha natin ang relationship dun sa dalawang forces. Doon napapasok yung tinatawag nating compatibility equations or kinematic conditions. So, pag kinematic, this relates sa movement or basically, since nandito tayo sa part that is about the strain or deformation, i-relate natin si force B and force A using load displacements. Bakit po? Paano natin sila i-relate? Now, sa situation na to, alam natin. Okay? We can say that even though we applied a force of P at this bar, so naglagay tayo ng force P dito, we can say na hindi siya magde-deform. Di ba? By the formula PL over EE, yung deformation makukuha natin doon. However, kahit ilagay natin siya sa member na to, hindi siya or wala tayong makukuhang deformation. Kasi nga, sa ilalim, may nakaharang, sa taas, meron din. Okay? Kumbaga yung deformation natin is limited due to these constraints. Ngayon, ang pwede nating masabi, ito na. Alam natin that the deformation is PL over AE. Now, the deformation, ang gagawin natin, yung deformation from this point hanggang doon, ito na yun ha, ito na yung equation. The deformation at A minus yung deformation sa B is equal to 0. Okay? Bakit nga? Again, because this member is constrained or kumbaga, kabilaang side, naka-attach siya dun sa support. So, kahit lagyan natin siya ng force, we can expect na walang deformation na ma-experience yung material. So, yung elongation is 0. Kung baga hilahin mo man yan, hindi siya liliit kasi nga nakadikit siya sa taas. Diba? Ganon din sa ilalim. Kahit hilahin mo yan, hindi siya magde-deform kasi nga naka-attach siya doon. So, 0 ang deformation. Basically, yung force natin, ang ginawa natin, yung deformation due to the force A minus the deformation due to the force B is equal to 0. Okay? Nakita mo ba? Yung force A and then yung length from A to C, saan yun? Mula dun kay A hanggang kay C. And then, yung force B and yung deformation from C to B, nasaan po yun? Dito si B, papuntang C. Yung deformation sa dalawang segments na yan, kapag pinagsama natin or pinag-add natin or pinag-minus natin, ang result is 0. Okay? Kasi nga, hindi magde-deform yung material. Okay? So, hopefully, nag-gets nyo or nakukuha nyo na kung ano yung gist kung paano gagamitin itong or ano yung nangyayari sa topic na to. So, basically, kapag may scenario na kulang yung ating equation, gagamitin natin yung compatibility equation natin, yung deformation, para ma-relate or magkaroon pa tayo ng another equation. Okay? So, yung kailangan mo maalala dito is yung mga equations ng equilibrium natin. And then, syempre, dahil axial deformation ang pinag-uusapan, need mo ring matandaan yung PL over EE. Kasi mostly or most of the time, yun yung gagamitin natin for this one. Now, another thing na need mong matutunan or ine-expect natin na matutunan mo at the end of this topic is malaman mo na kung paano ka titingin or paano mo kukunin yung compatibility equations. So, need mong ma-realize kung ano yung mga nangyayari. So, example na agad dito, ma-realize mo na yung deformation, despite applying forces sa rod na to from A to C, A to B, mula dun kay A hanggang kay B, despite the forces, hindi siya magde-deform. So, deformation is 0. So, need mong
i-anchor doon yung another equation mo. So, which is ito na. Okay? Ayan. So, hindi naman natin na-expect na magically mag-gets agad. But somehow, magkaroon tayo ng idea and hopefully, after masolve yung lahat ng problems, makuha mo na yung gist. Of course, hindi siya enough para maging 100% Albert Einstein gets na natin yung problem. But of course, kapag nag-solve ka pa ng ibang problem, mayroon ka ng idea kung paano gagamitin yung mga knowledge. Okay? So, let's do example number 1. Ayan. Okay, so let's solve this sample problem. Mayroon tayong steel rod. So, nasa figure. And given ang diameter, so we have the area of the rod. And sabi dito, at this end of the rod, at point B, mayroong gap dyan na 0.2 millimeters. Okay? So, 0.2 mm between the wall, B prime, and dun sa dulo ng rod at B. So, gusto natin isolve ang reaction at A and B prime. So, ina-expect sa problem na to that after applying the load P, which is 20 kilonewton, mag-expand siya, magda-deform, and eventually mahihit si wall. Upon hitting that wall, magkakaroon dyan ng reaction, obviously. So, ano yung reactions na yon? Kasama yung kay A. So, consider na din natin that this is steel. So, yung kanyang modulus of elasticity is 200 gigapascals. So, anong gagawin natin? Unang-una, let's draw the free body diagram. Okay, so let's say you have this, diba? This is the force at A, then the force at B. Normally, syempre, meron pa dapat dyan, dahil fixed support to, dapat meron pang, well, vertical, tapos may moment pa. However, by observation, we can say na, sir, horizontal lang naman yung load. So, yes, obviously, dahil horizontal lang yan, kahit ilagay mo pa sa FBD yung vertical, 0 din naman yan. So, kahit hindi mo na ilagay. And also, a clarification, kapag ang pinapahanap sa problem is reaction, hindi yan horizontal lang. Okay? Kapag sinabing reaction sa A, hindi yan FA lang. Always yan, kasama dyan yung FB. FB, yung vertical. Kumbaga, yung vertical component. Kasi ito ay fixed eh. So, merong vertical reaction dyan. And when we say reaction, yung resultant ang tinutukoy dyan. It happens nga lang sa problem na to, na 0 naman kasi yung vertical. So, irrelevant na siya. Kahit ilagay mo siya, 0 din naman. So, always yung tatandaan. Lagi, kapag sinabing reaction, lalo na kapag reaction ng pin or ng fixed support, hindi yan vertical lang, hindi lang yan horizontal reaction. Lagi yung resultant nung dalawa. Okay? So, always remember that. Para hindi matrap. Baka akala nyo, ito na yon horizontal lang, may vertical pa. Nagkataon kasi dito, wala namang vertical. So, horizontal lang ilalagay natin. So, yung summation of forces, horizontal natin. So, to the left, to the right. Yan. You have the force at A plus yung P is equal to the force at B. Or simplify natin, force at A minus force at B is equal to P, which is negative 20, right? Pag nilipat mo yung P sa kabila, negative na yan. P is 20. Okay? So, okay na tayo sa equation 1 natin. Hindi mo na kailangang ilagay pa yung vertical and moment kasi wala naman tayong moment, wala naman tayong vertical force. Now, sir, dalawang unknowns. Yes, yung force at A and force at B. So, we have to make another equation dito. Relating yung force sa A and force sa B. And ito na yung deformation. We should know that upon application of the load, so magkakaroon tayo ng force sa A and force sa B. And yung deformation is limited. Okay, meron tayong limitation, 0.2 mm lang. So, recall natin dito sa nauna, yung deformation ng dalawang reaction, di ba, 0. Kasi nga,
sagaran. Dito may space, so 0.2. So, ganito ang diskarte natin dyan. There are infinite ways to cut this one. Kasi as you can see dito sa problem na to, nag-cut tayo kay C. Pero hindi po required na kay C ka mag-cut. Okay? You can cut actually anywhere. So, magbabago yung length, magbabago yung force. Ngayon, ang tanong mo sa sarili mo, saan ako magka-cut para hindi ako mahirapan? Yun kasi yung point doon. Pwede ka mag-cut kahit saan dyan. So, kapag nag-cut ka dito, magbabago yung length. Right? So, dito sa case na to, sa C siya nag-cut. So, kumbaga, dahil sa C siya nag-cut, defined yung kanyang lengths. So, alam niya na yung lengths na gagamitin niya from A to C is yung length ng AC. So, dito sa problem na to, saan tayo magka-cut? So, para simple, kay C. Pero, pwede ka mag-cut dito kung gusto mo. Yun nga lang, hindi na 800 ang length. So, let's say gusto mo kalahati nito, so 400. Yung another half, malilipat dun sa kabila naman. Yun nga lang, ito ang problema mo dyan. Kapag dito ka nag-cut, ano po yung forces na mahahagip? Dalawa. Yung force sa A and force sa C. Actually, that complicates things kasi natagdagan ka ng force. So, ayaw mo nun. Diga? Ayaw mo pahirapan ang sarili mo. Okay lang naman kasi dito ka sa kabila, isa pa rin naman yung force lang sa B. Pero, another issue mo dyan is yung length. Paano mo tatansyahin? So, problema yon. Kaya sa problem na to, hindi mo na papakomplicate, dito ka magka-cut kay C. And kapag nag-cut ka, ma-expose si AC. Drawing natin. Ito na yon. Yan. So, we have this reaction, force A. Siyempre, nag-cut tayo doon, magkakaroon niya ng resistance sa kabila. Okay, which is equal naman siya kay force A. Always yun na, di ba? Dalawa lang naman yung forces. Baka magtaka ka, sir, nasaan na yung P? Hindi po siya kasama. Bakit? Doon ka mismo nag-cut eh. Yo. Kumbaga, may force P dyan, pero saan siya tatama? Doon ka nga nag-cut sa pinagtamaan niya. So, hindi mo na siya isasama. Ayun ang point doon. Kaya gusto mong mag-cut doon. So, magka-cut ka doon sa point, just lagpas doon sa 400 para hindi nahagip yung P. And at the same time, dito naman sa kabila, hindi rin hagip si P. Ito yung para sa A. Doon naman sa kabilang side, lagay natin, this is A to C. Sa kabilang side naman, from C to B prime, okay, hindi naman hagip yung P din. So, this is FB. So, hopefully nag-gets nyo yung importance ng cut na yan. Pwede ka mag-cut kahit saan ha. Pero pag nag-cut ka kasi na may kasamang P, edi mahihirapan ka. So, kaya dito tayo nag-cut sa gitna. Diba? Wala problema. So, may lengths na tayo. Yes. Ngayon, ang ating condition, kapag pinagsama natin ang deformation ni A and deformation ni B, dapat ay 0.2 mm lang. So, pwede mo yung isulat na parang ganito. Deformation sa A plus deformation sa B is equal to 0.2 mm. Also, note mo na that from our free body diagram, assumption natin na si force at A is compression. Diba? Ano? And yung force sa B is also compression. Based on this free body diagram. And sa ating sign convention. So, may sign convention tayo. So, hopefully naaalala mo. Kapag compression, ano ang effect nun sa material? Shrinkage. So, kapag shrinkage, minus. So, we can change this one actually. So, negative, kasi, ano siya, diretso na natin para mamaya hindi na tayo maglalagay ng negative. So, yung negative deformation kay A plus yung negative deformation kay B is equal to 0.2 mm. So, huwag kayong mag-alala kasi kung mali naman yung ating sign, di ba? Edi yung lalabas dun sa sagot natin mamaya, negative. So, ibig sabihin, mali tayo ng assumption. Ganun lang yan. Huwag kayong matakot sa assumption. As long as tama yung process. Iko-correct kayo ng sagot natin sa final answer. Now, basta
dapat pag pinagsama natin yung deformation due to the force A and sa force B, 0.2 mm lang. Ngayon, naka-deformation pa yan, so gagawin nating PL over AE. Okay? So yung deformation kay A, this is also equal to negative. Yung deformation kay A is the force A, right? Times yung length. Ano yung length? 400 mm over yung area. Okay? The area is pi over 4. Isolve na natin. Pi over 4 times 10 squared. So, ilan kaya to? 0.25 pi times 10 squared. So, 25 pi. Diba? So, 25 pi. So, may area na tayo. 25 pi mm squared times natin sa E, which is 200 gigapascal. So, 200 kilonewton per mm squared. Minus, actually plus negative pala yan. Yan. Baka makalimutan mo ha, compression din yung force sa B. Nakalimutan ko eh. So, wag mong kalimutan. So, may negative din doon. So, negative times positive, ito negative. Force sa B, so this is 800 mm. So, itong mm dito, makakancel yan. Okay? Over, ano pa ba? 25 pi ang area. Note mo, same lang ang area ha, from A to B, diretso. Then, 200. Equal siya kay 0.2 mm. So, note mo na yung mm dito, makakancel din. Right? So, makakancel din yung mm squared. So, ang matitirang unit dyan is nakakilonewton. Which is tama, kasi yung gusto natin makuha ay force. Simplify natin para hindi ka na ma-irrefan. 400 over 25 pi times 200. So, 0.025. Negative 0.025 force sa A minus. Mas maganda i-store nyo yung nakadecimal kasi mahaba yan. And then 0.0509. 0.509 force sa B is equal to 0.2 millimeter. Now, meron ka ng dalawang equation, dalawang unknown. Ito yung isa, ito yung isa. So, ilagay mo na yung isa dito, itong nauna. Force sa A minus force sa B is equal to negative 20. Wala na palang mm doon. Na-cancel na nga pala natin. So, ito na lang. Hopefully, marunong ka nang mag-manipulate kapag mayroon kang systems of equation. So, ibibigay ko na sa inyo yan. Pero kung sakaling hindi pa alam, i-search na lang, algebra. Systems of equation. Paano makuha yung mga values ng ano. Meron ding Caltech dyan, but I suggest na kapag hindi pa kayo marunong ng algebra, aralin nyo muna yon bago yung Caltech. Kasi kayo ang kawawa sa board exam kapag yung gantong way, hindi nyo ma-solve using your own. So, hindi ko na ituturo yon. So, hopefully, marunong na kayo. Ayan. May makukuha kang value ng force sa A dyan and value ng force sa B. Let's solve for those simultaneously. Ayan. So, ilan kaya to? 0.74. Wait lang pala. Mode 5 for A, interval for B. Then 0.2, 1 rated 120. Yan. So, we are able to solve for these two values. Yan. Lang Okay, so yung force sa A is negative 15.95 kilonewton. And yung force sa B is 4.05 kilonewton. From the looks of it, yung force sa A is negative, meaning mali tayo ng assumption. Dapat siya ay 4 or 15.95 kilonewton. Mali na siya ay compression. Dapat siya ay
tension or yung direction niya dapat is papuntang left. Or dito ka tumingin na, dito. Yan. Dapat siya ay pa ganon. Okay? So, hindi pala siya tension. Papunta siyang left. Kasi reaction siya, guys. Reaction. Note mo yan. Punta siyang left. So, ito na yung sagot, actually. This two. Ito yung reaction sa A. Ito yung reaction sa B. So, kung balikan lang natin ang naging diskarte natin, ito naman is statics pa rin yung part sa taas. Nag-add tayo ng equation ng deformation. Okay? So, wag mong i-force na i-master agad siya. But hopefully, nakakuha mo yung scenario, ano yung nangyayari sa sistema natin. Maikli lang naman ang solution, di ba? Tinan mo. You know. Oh, di ba? Yan. So, wag kang ma-overwhelm. Kaya mo yan. So, let's proceed onto the next problem. Yan. Okay. So, here is the next problem. Meron tayong aluminum post, pero yung loob niya is brass. Kumbaga, meron tayong dalawang material dito sa ating poste. And yung load na naka-apply sa kanila, yung load P, is 9 kilopounds. In-apply natin siya doon sa cup, sa taas. Kumbaga. So, kung lalagyan mo ng 2D, kung naka 2D siya, like ganito lang siya. Normal lang, di ba? Ganyan. So, flat yung taas, basically. Yun ang point natin doon. Determine the normal stress sa aluminum and sa brass. Okay? So, kung ang pinapahanap sana or kung nagkataon na isang material lang to, basic lang to, diba? Force over area lang. Ang problema mo ngayon, merong part na brass, merong part na aluminum. So, ang pinapasolve kasi sa atin, separate. Kumbaga, ano yung sa brass, ano yung sa aluminum. Yan. First, let's draw the free body diagram. So, ito yung cup natin. Yan. Ito yung lid, kumbaga, yung takip. Ito yung load P. Okay? And then, meron tayong reaction. Let's say, itong nasa loob, di ba, ay brass. So, ito yung reaction or yung force sa brass. Then, meron tayong sa aluminum. Okay, lagyan natin. Itong nasa labas. Yan. Lagyan na natin dalawa. Pero, isa lang to in actual, It's just that, syempre, just to give you a correct representation. Dahil, gilid sa gilid yung aluminum or yung buong gilid, kaya dalawa. Pero isa lang to isa lang. Yan. Sige na nga, isa na nga lang. Yan. So, meron tayong brass and meron tayong aluminum. So, kapag nag-drawing tayo ng summation ng forces sa Y, so again, may horizontal din dito. Pero kasi ang load natin downward lang. So, 0 din naman yung horizontal force. Okay? Gusto ko lang ilagay ng i-etch sa mind nyo na hindi natin sila tinatanggal. It's just that, wala lang talagang force horizontal. Kaya wala siya sa problem. So, we have this downward is equal to upward forces. So, yung pin natin, which is may value na 9, equal yan sa force ng aluminum plus force ng brass. So, tulad nung nangyari kanina, kulang yung equation natin. Right? Kasi wala tayong, kumbaga dalawa yung unknown, yung force ng aluminum and ng brass, isa lang yung equation. Now, ang pinapahanap ay stress. So, kapag meron na tayo ng mga forces, basic na to. Kasi kompleto yung dimensions natin. Kaya natin makuha yung area ng brass, itong orange, tapos yung area ng aluminum. Kasi given sa atin ang diameter. So, basically, dun sa formula na stress is equal to force over area, okay na yung area. Yung force na lang ang kailangan natin. Ito na yun, yung dalawang yun. So, tulad ng nangyari kanina, need pa natin ng isang equation. And pupunta na tayo ngayon sa compatibility equation natin, which is the deformation. Bakit po? Dahil itong dalawang to is connected or nasa iisang lead, basically, yung kanilang fate is nakabase sa bawat isa. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin po, yung deformation ng brass na part is the same sa deformation ng aluminum. Imagine mo, ganito. Ito yung takip. Diba?
ito yung part na brass, tapos yung labas, ito yung part na aluminum. So, nag-apply tayo ng load. Ngayon, di ba yung pagbaba ni aluminum, ganon din yung pagbaba ni brass? Ang ibig kong sabihin, hindi naman mangyayari na ganito. Nag-apply ka ng load, ito si brass, yung aluminum sa gilid, nandito na agad. Di ba hindi naman ganon? And hindi rin naman opposite. Hindi pwedeng, ito pa lang yung aluminum, yung brass nandito na sa ilalim, bumaba na. So, sabay sila, kumbaga. Kung mag-deform ng 1 mm yung brass, yung nasa gitna, yung aluminum sa gilid, yun din yung deformation. So, dahil magka-connect sila, yung deformation nila, magkakaparehas na. Ayan. So, kung ganun po pala, ito yung ating equation. Ibig sabihin pala, sir, ang deformation ng aluminum equal siya sa deformation ng brass. Okay? So, i-relate na lang natin to ngayon sa force. Okay? So, ano yung force natin? So, yung force ng aluminum, so ano yung consider natin? Itong buong cylinder. Right? Yung buong cylinder. So, yung force ng aluminum or yung P ng aluminum times yung length, which is, actually, yung dalawang to, parehas naman sila ng length, over area, okay? Sa area po, iba ha, times yung E ng aluminum is equal to force ng brass, length over area ng brass, and then E ng brass. So, again, to reiterate, itong length nila ng brass and aluminum is the same. Right? Same sila ng height, yun ang 1.5. Mula dun sa tuktok hanggang sa ilalim, parehas sila. Mapa-aluminum, mapa-brass. Given ang E ng aluminum, given ang E ng brass. So, okay na tayo sa mga E. Alright? Sa force, syempre, dahil unknown nga yan, so wala sila. How about the area? Let's start with the area of the brass. Nasaan ang brass? Yung orange dun sa gitna. Which is, based on this one, dahil siya yung core, siya ay circular. So, ang area ng circle is pi over 4 or pi r kung radius ang gagamitin. And here yung radius is, 1. So, pi times 1 squared or simply pi. How about the aluminum? Nasaan ang aluminum? Ito, yung nasa labas na part, yung hindi orange. Which is, kung ito yung circle natin, top view, itong nasa loob si brass, itong nasa labas is yung aluminum. Which is, yan yung area nung mas malaki, which is pi times 2 squared, minus yung area nung red, yung sa brass, which is yung pi, times 1 squared. So, yung area ng aluminum is simply 2 squared pi minus pi 3 pi. Yan. 3 pi. Okay? Okay na, di ba? Kompleto na? So, salpak mo dito sa equation natin. So, yung force ng aluminum times 1.5 feet. Now, naka-inches tayo, di ba? So, gawin mo na naka-inch yung feet. So, 1.5 feet times 12, di ba? 1 feet is equal to 12 inch. So, yun na yun. Divide na natin. Actually, lagyan natin ng units. Naka-feet. Ito ay naka 1 or inch per feet. Yan. So, makakancel yung feet. Okay? Over area ng aluminum is 3 pi inch squared. And then, yung E ng aluminum is 10 times 10 raised to 3. 10 raised to 3 kilopounds per square inch. So, makakancel yung inch. Ayan. Equal. Force ng brass. Hindi ko na ilalagay ang units dito kasi nakita nyo na kung paano sila ginagamit. Then, yung area ng brass is pi. And yung modulus of elasticity niya is 15.
15 times 10 raised to 3. And yes, diba? May relationship na yung dalawa. But before we proceed, pwede tayong mag-simplify nito. Yung 1.5, pwede mong i-cancel. So, hopefully nakikita mo. Yung 12, yes. Yung 10 cube, yes. Tapos yung pi. So, simplify natin. Ang matitira sa atin is PAL over 3 times 10 is equal to PBR over 15. Or, to simplify further, PAL is equal to cross multiply or kahit ito na lang yung 3 times 10 ilagay mo dun sa kabila. 30 over 15 force ng brass or yung force ng aluminum is equal to 2 force ng brass. Okay? So, hopefully okay na tayo dyan. Ngayon, pwede mo na itong isalpak doon sa original equation natin. Right? So, lagay ko na dito ha. Yung PAL is equal to 2 ng force ng BR. So, let's put it here. 2 force ng BR plus force ng brass. Ito na yun ha. PAL plus PBR is equal to P, which is 9. Yan o, P is equal to 9. Pwede nyo nang makuha yung force ng brass. So, yung force ng brass is 3 kilopounds. Right? And then, yung force ng aluminum naman is kalahati. Diba? So, hopefully nakikita nyo. So, if PBR is 3, then, ano yung sa aluminum? Okay? So, yung strength naman ni aluminum is equal to, based on this one, 6. Okay? 2 times 6. So, aluminum, 6 kilopounds. So, finish na. Wala na. Di ba? Okay na yan. So, hindi pa yun ang pinapahanap sa problem kasi ang pinapasolve sa atin ay stress. Okay? Is stress. So, punta na tayo sa stress. So, sa stress ng aluminum, but force, stress ng aluminum, so, stress ng aluminum, nga pala, pag nakuha nyo na yung forces, pwede nyo i-double check yan dun sa 9. Diba? 3 plus 6, 9. Okay? Okay naman, diba? So, stress tayo ng aluminum. So, force ng aluminum is 6. Area ng aluminum is na-solve mo na 3 pi. Yan. So, 6 kips over 3 pi. So, that is 0.64 KSI. Di ba naka-kips to? Ito ay naka-square inch. So, this is your answer for aluminum. And para naman sa brass, so 3 over pi. Right? Yung area ng brass is pi. Yan o. So, 3 over pi, so that is 0.95. 0.95 KSI. That is your final answer. Okay? Diba? Basic. So, hopefully na-notice nyo na po ulit-ulit ang ating diskarte. Kunin mo yung equation ng equilibrium. Tapos, dahil kulang, maghanapin mo yung compatibility equation using deformation. So, hanapin mo lang ang relationship. So, pwedeng magkakaiba yan. So, nung pinakaunang example natin, yung summation ng deformation is 0. Dito sa pangalawa, pag pinag-add natin yung deformation, may gap na 0.2. So, depende sa situation yan. Kailangan yung mag-solve ng maraming problem para ma-recognize nyo yung mga patterns. Dito sa pangatlong problem, may deformation sila parehas and nagkataon na equal sila kasi merong lead sa taas. Okay? So, yun ang naging equation natin. But, essentially, all of them is PL over AE lang. Diba? Lahat yun PL over AE. So, from there, na-solve mo na yung mga stresses. So, now, on to the next problem. Yung pangatlo. Okay? Now, on to the third problem.
So, meron tayong tatlong steel bars dito. And sila ay naka-attach sa isang rigid member. Meaning, si AB, si CD, and si DE, they are all deformable. When we say deformable, pwede mag-stretch, pwede magkaroon ng elongation. Yung beam kung saan sila naka-attach, ito, is rigid. When we say rigid, not deformable. So, kung hindi siya deformable, meaning, walang elongation. So, ibig sabihin sa problem na to, ang may elongation lang na i-consider mo is yung mga rods. So, nag-apply tayo ng load na 15 kN somewhere between A and C. So, nandito yung distances. So, isolve mo daw ang mga forces na na-develop dun sa tatlong yan. Okay? So, by observation, the free body diagram involves yung reaction sa A, sa C, and sa E. So, 3 upward reaction and then 1 downward load na 15. So, by summation of forces vertical, so you have upward is equal to downward. We have the force AB plus force CD plus yung force EF. They are all equal. So, 15 kilonewton. Okay? We have now 3 notes. Then, pwede pa tayo mag-summation ng moment, actually. So, let's do summation of moment kahit saan. Pwede sa C, pwede sa A, pwede sa E. Let's do summation of moment about A, let's say. Summation of moment about A. So, we have the counterclockwise and clockwise moments. Wala pang special dito ha. Ito pa rin yung alam mong way ng pagmo-moment and summation of forces. So, we have the force CD with a distance of 0.4 from A plus yung force EF. Ang distance niya naman from A ay 0.8. Equivalent yan sa moment due to the downward load na 15. Ang distance niya is 0.2 from A. So, let's simplify this one. So, actually, meron pang force AB dito, pero alam mo naman na yung distance niya is 0. Diba? Yan. So, simplify natin. We have yung 0 times force AB plus 0.4 force CD plus 0.8 force EF equal siya sa 15 times 0.2, that is 3. 3. So, we have the first equation. And this is the second equation. Kulang pa ng isa, di ba? Tatlo yung unknowns, so dapat tatlo yung equation. Ngayon, wag kang magkakamali. Sir, mag-moment ako sa E. Nope. Okay? That's not how you do it. Isang beses mo lang gagamitin yung summation ng moments. Lalong-lalo na kung iisang free body diagram lang naman yung kino-consider mo. Kailan po pwede mag-summation ng moment ulit? Kung iba na yung free body diagram. Note mo na yung summation ng forces vertical and summation ng moments na to, iisang FBD lang yung kino-consider natin. Okay? So, hindi ka pwede mag-summation ng moment ulit dito ha. Baka ganun ang gawin mo. So, okay na tayo doon. Kailangan pa natin ng isang equation. And doon na papasok si deformation. Now, upon observation ng loading natin, nandito siya sa between A and C, we can expect at least, given na pare-parehas yung material, although magkakaiba yung area, assume lang natin, okay? So, kung mali naman yung assumption natin, okay lang. Yun ay lalabas naman sa solution. Let's assume na yung deformation nila, si AB, pinakamahaba siya. So, let's say, ito yung original, di ba? Ito yung original na beam. Nag-deform si AB. So, humaba. Let's say, ito yung deformation ni AB. Ang deformation ni AB. Si CD, nag-deform din. Actually, dito na lang natin ilagay sa ilalim. Ayan. Dito. Ayan. Ito yung beam natin, originally. Ito na yun, ha? Ito na yun. So, nag-deform si AB. So, ito yung deformation, let's say. Ayan. Expunge lang natin. This is the deformation of AB.
Okay, humaba siya ha, kasi hinila mo dun eh. Yan. Hindi pa natin kailangan ng math dyan. Logic lang. So, hinila mo, so, i-expand si AB. Tapos, syempre, si CD, ganun din. Hahaba din. Pero let's say, mas maliit siya ng konti. Okay? Kung sakaling mas malaki siya, lalabas naman sa solve mo sa problem later on. Magigiveaway yan. Actually, guys, hindi pwedeng mas mahaba si C kaysa dun sa dalawang gilid. Imagine mo kung gano'n ang nangyari. Kung mas mahaba si CD kaysa kay AB and DF, ganito yung mangyayari. Ito yung deformation sa CD, ito yung deformation sa EF. Ano mangyayari sa beam mo? Nakaganon? Diba sabi sa atin, yung beam natin is rigid. Ibig sabihin, hindi siya magbe-bend. So, either ganito yung mangyayari. Ganito lang yung mangyayari dahil rigid yung beam mo. Either siya ay paganon or yung opposite, paganto, kabila. Okay, so hopefully nagigets nyo yung scenario. Hindi pwede na sa tatlong to, ang pinakamahabang deformation ay si CD. Either si AB ang mas mahaba or si EF. So obviously, si AB na yon kasi siya yung pinaka malapit. Ganun lang. Ganun ang magiging scenario dito. Ang complicated, no? Pero ganun talaga. So, importante na maintindihan mo step by step paano siya nag-work and ano yung science behind. So, anyways, mag-expand si AB. So, hopefully gets mo na hindi pwedeng si CD ang pinakamahaba. So, either si AB and si EF. Huwag ka muna mag-worry na mali tayo ng assumption na baka si AF pala yung mas mahaba, si EF, hindi si AB. Okay lang yun. Lalabas yan sa answer natin kung mali tayo. So, let's say si AB. Actually, sa problem na to, feeling ko mas mahaba si AB. Kasi mas malapit sa kanya yung force. Diba? Parang, okay, mas malapit sa kanya yung force. So, anyways. So, you have the deformation sa AV, and ito naman yung deformation sa CD. So, expect na natin mas maliit siya. So, dito lang. Deformation sa CD. And then, yung pinakamaliit sa kabilang dulo, ito na yung deformation sa EF. Connect natin yung tatlong yan. Yan, from those three. Yan. Yan. So, malipat tayo ng drawing sa CD. Ito yung sa CD. Yan. Now, sir, ang shape niya ay trapezoid. Yes. Ito yung original beam natin. Yan, ito. So, after mong apply ng load, syempre magde-deform siya. Hindi na pantay. Ito na. Yan. Itong orange. Ito na yung bagong beam natin. So, ang kailangan natin ngayon is mahanap ang relationship between these three deformations. Kasi kapag nakuha mo yung relationship ng deformation, tulad ng nangyayari sa mga previous problems, lalagyan natin yun ng PL over AE. So, makukuha na natin yung relationships between the forces mismo. So, dito ang shape ay trapezoid. Paano natin hahanapin yung kanilang relationship? First, notice na merong triangle dyan. Diba? Paano po? Mula dito kay deformation sa EF, let's draw a straight line. Ayun. Ibig sabihin, meron tayong triangle mula dito hanggang doon. Dito na yan. And due to that particular event sa ginawa natin, let's draw another line, or let's define yung bagong dimension. Itong height na to, this is the deformation in EF. And this one, actually, itong part na to, this is also deformation in EF. Assuming na perfect yung pagkakadrawing natin. So, hindi lang kasi perfect yung drawing ko eh. And itong natitirang side na to, this is also deformation sa EF. Now, may matitira dyan. Ito. This part. Okay? And yung part na to, ito ay deformation sa CD, yung buo, minus deformation sa EF. Hopefully, nakikita niyo yung tinutukoy niya, sir. Diba? Ito yung original, which is yung deformation ng CD, minus natin yung
EF. Yan. Same lang din yung process para dito sa part na to. This is deformation ni AB minus deformation ni EF. So, bakit kailangang i-define? Because this part, mula dito, papunta dito, pabalik doon, this is a right triangle. Hopefully, nakikita nyo. Patay tayo pag hindi. Okay lang yan. So, this is a right triangle. Now, pwede natin kunin ang relationship nila ng alin? Ni AB, ni CD, and ni EF by ratio and proportion. So, ratio and proportion natin. Yung AB, yung deformation ni AB, over alin? Yung length, ito. Yung base, which is from the problem that is 0.2 plus 0.2 plus 0.4. So, 0.8 meters. Okay? Actually, mas okay na gawin mo itong naka-mm na. Although wala naman masyadong difference, but we want to be masanay, kumbaga. Masanay tayo na consistent yung ating units. So, 800 mm equal. Doon naman sa maliit na triangle, which is yung, actually sir, kulang po ang nilagay mo dito. Diba? Itong side na to is deformation ni AB minus deformation ni EF. Yan. So, para naman sa part na to, this is deformation ni CD minus deformation ni EF over itong length na yan. What's that? Nasaan yan? Ito. 0.4 or 400 mm. Okay? So, dito, may relationship na sila. I-simplify muna natin. Paano yung simplification? Cross-multiply natin. Multiply natin both side by 800. Alright? mm. Makakancel yung mm, obviously. And then, this will become deformation sa AB minus deformation sa EF is equal to, yung 800 divided by 400, that is 2. So, 2 deformation sa CD minus 2 deformation sa EF. Okay? Next natin na step is ilipat natin lahat sa left side para nandun lahat ng mga variables. So, deformation sa AB minus 2 deformation sa CD. So, negative 2, lipat mo sa kabila, magiging positive. So, plus deformation sa EF is equal to 0. Ayun. Okay? Okay tayo dun, no? So, hopefully, okay tayo dyan. Now, this is the equation of deformation. Lagyan natin ng F or PL over AE. So, lagyan natin. So, this deformation sa AB will become force AB times yung length ni AB. Now, yung lengths pala nung tatlo, pare-parehas. Parehas na 500 mm or 0.5 meters. So, kahit hindi mo nalagay yung AB dyan, pare-parehas naman sila. Times yung length over yung area. Ano po ang area ni AB? So, mamaya na, iwan na natin. Area ni AB plus E ng steel. So, nagkataon, steel naman lahat ng members, right? So okay na yan. Hayaan mo na lang. Minus 2. Force CD, then yung length ni CD, then area ni CD times yung E ng steel. Plus force ng EF times yung length over area ng EF, then yung E equal to 0. Substitute natin yung values. So, force AB times yung length na 500 mm over yung area ni AB. According sa problem, ang area niya ay AB and EF has a cross-sectional area of 50 square mm. So, 50.
mm square. And yung steel, yes, 200 kilonewton per mm squared. So, makakancel yung mm dyan. Right? So, okay na tayo doon. Minus, hindi ko nalalagyan ng unit tong iba kasi same lang naman. CD, ang length is 500 over area ng CD is 30. Yeah, 30. So, 30 si CD times 200. Plus, para naman sa EF, so AB, ba't EB? EF nga eh. Force ni EF times 500 over 50 times 200 is equal to 0. So, simplify natin muna bago natin i-salpak sa equations. 500 divided by 50 times 200. So, this will become 0.05 force AB minus 1/6 force CD plus 0.05 force EF equal siya sa 0. So, this is our third equation. Ilagay ko na rin yung equation 2. Nasaan? Ito. Diba? So, ilagay ko na ha. 0 force AB plus 0.4 force CD. And then 0.8 force EF is equal to 3. Yan. Then lastly, yung first equation natin, yung tatlong force, 15 kilonewton yung total. So force EV plus force CD plus force EF is equal to 15 kilonewton. Now, you have 3 equations, 3 unknowns. Hindi ko na i-discuss kung paano yan nakuha. So, kayo nang bahala. So, systems of equation yan. Ang makukuha nating sagot dito ay si force AB will be equal to mamaya na. Calculate ko muna. Yan. Si force AB is 9.52 kilonewton. Si force CD is 3.46 kilonewton. And then si force EF is equal to 2.02 kilonewton. So, these are your final answer. So, naka-box. So, medyo masalimuot at mahaba yung process. Pero, itong pinaka-tip ko talaga, huwag nyo siyang iwasan yung i-overwhelm mo sarili by thinking na pag nakita mo yung problem, gusto mo masolve mo agad. Take it easy. Okay? Just like how we do kapag nagsisolve. Iniisa-isa natin. Yung force lang muna. Kumbaga kung ano lang yung kaya. Now, kailangan mo talaga mag-solve ng maraming problems para masanay ka and maiwasan natin yung overwhelm kapag nasa harap na natin yung test paper. Okay? So, that's it for the statically indeterminate members. Ayan. Punta na tayo sa thermal stresses. Okay, so to continue, muna tayo sa thermal stresses. We are aware, or at least have an idea, that if a certain material is exposed to temperatures or extreme temperatures at that, so malamig man yan or mainit, it will affect the material, or specifically, it will deform the material.
So yung increase in temperature usually causes the material to expand. So elongate, basically, kung length ang pinag-uusapan. And shrink naman if it's colder. Okay? Or, yes, shrink. Mabawasan ang length. Ngayon, yung deformation of a material due to the thermal stress is given by this formula. So, hindi na natin to pahirapan. Ito na yung formula. Actually. So, kung gusto mo makuha ang deformation due to the thermal temperature ng isang material, use this formula. Yung coefficient of thermal expansion, alpha, times yung length ng material, times yung change in temperature. So, parang ito yung counterpart ng PL over AA, except that temperature yung kinoconsider natin. Okay? Ngayon, yung change in temperature, laging una dyan yung, yes, yung actual. So, itong change in temperature, that is the original, not original actually, actual minus yung standard. Ayan. When we say standard, ito yung temperature ng material mo. Kumbaga, ito yung basis natin. Or sometimes, ito yung nasa field. Actually, not field. Ito yung standard temperature ng material when it was designed. Yan, yun na lang. So, halimbawa, tape yan. So, kung tape, di ba, kung nung ginawa yung tape na yon, ito yung standard na temperature niya para walang deformation. So, kung steel yan, nung ginawa si steel, ito yung temperature niya para walang deformation. Okay? Yun ang ibig sabihin dito. Pag sinabing ACT, ito yung actual. Ito na yung nasa field mismo. So, nung nilalagay mo na siya sa kung saan man or nung ginamit mo na siya, ito na yung temperature mismo doon. So, as you can see, if it happens na mas malaki yung actual kumpara dun sa standard, positive ang change in T. So, meaning, i-add natin yan dahil positive, anong effect? Expansion. Right? Kung nagkataon na mas malamig yung actual kumpara sa standard, so shrinkage. So, negative, so minus. Yun lang naman. So, okay na tayo sa T, okay na tayo sa L dahil length lang naman ng material yan. Ano yung alpha? So, coefficient or linear coefficient of thermal expansion. Ngayon, may mga values tayo dyan and ito ay need mong sauluhin. Okay? Para kay steel, mayroon tayong dalawa para isa sa SI, isa sa English. Kapag naka-SI, that is 12 times 10 raised to negative 6 per degree Celsius. Okay? Ito na ang tatatandaan mo. 12 times 10 raised to negative 6 per degree Celsius. Kapag naka-English, 6.6. So, ito ay sa ulado dapat. Ayan. For aluminum, although hindi naman required sa uluhin, so, syempre, okay na sa ulo. Pag hindi, okay lang. Hindi siya required. Ibibigay sa problem yan, usually. Yung steel kasi, dapat common na to, kaya minsan hindi na binibigay. Minsan, binibigay naman. And so, si aluminum, 23 times 10 raised to negative 6 per degree Celsius. So, by observation, ang unit nito is per degree Celsius. Tapos, ang unit ng temperature is naka-degree Celsius. So, pag pinag-multiply natin yung dalawa, makakancel yung degree. Ano yung matitirang unit? Yung unit ng length. Okay? So, yan na yan. Ito na mismo yung formula. Problema mo na lang is kung paano siya i-apply. So, kung normal lang, tulad ng mga previous, direct substitution to. Okay? Yung mga topics natin ng mga last week. Direct sub to. So, dahil simple na yon, ang gagawin natin ngayon is katulad nung topic natin today. What if statically indeterminate yung members? Kasi kapag determinate siya, madali lang, direct sub. Pag indeterminate, tulad nung previous problem ng mga ganito, yung na-solve natin kanina, mas mahirap. Pero,
Katulad lang din naman ng nauna. Kung gaano kahirap to, ganun din naman. Palitan mo lang yung PL over EE. Naging, yes, ito na yung formula ang gagamitin. Okay? So, yun ang mga isa-solve natin problem for this one. Okay? So, example na lang, let's say hindi ito ganito yung mukha, cantilever lang siya or parang nakaganto lang. Yan. Pag ganito lang siya, kung gusto mong makuha ang deformation, direct sub lang. So, coefficient ng linear expansion times change in temperature times length, okay na. Dito sa problem na to, kakaiba yan. Bakit? Sir, paano ka mag-expand? Merong nakalagay dun sa taas, may nakalagay sa ilalim. And yun nga yung isa-solve natin ngayon. Kasi kung nagkataon na wala nang nakaharang sa taas, basic. Diba? So, may nakaharang, kaya iba yung diskarte natin. So, we have this 836 steel bar in this figure. The length is to fit. And mayroon siyang constraints. So, sa taas and sa baba niya, may support. Meaning, kahit mag-init to or kahit mataas yung temperature, hindi na siya mag-expand. However, if ever naman na mas malamig kaysa sa standard yung temperature ng environment, okay lang na mag-shrink. So, inote mo yan. Okay lang na mag-shrink. Right? Okay lang. Kasi pababa naman, paliit naman siya eh. Yun nga lang, kung palaki siya, hindi pwede yun. Dahil may nakaharang. So, nakalagay din dito ang area ng ating steel bar. So, square siya. 0.5 by 0.5. Okay? Ang tanong, determine the normal thermal stress. So, huwag kayong masyadong pakalito dun sa part na thermal stress. So, normal stress lang yan. It's just that dahil siya sa temperature. Kaya normal thermal stress. Pero yung formula dyan, mamaya na gagamitin mo is force over area pa din. Huwag mong i-overthink actually. So, ano ang gagawin mo? Mag-drawing ka ng free body diagram. Okay? This one, we have two supports here. Yung force sa A and yung force sa B. Okay? Ngayon, ano ang gagawin natin? Pwede kang mag-cut. Okay? Or sige, mag-drawing muna tayo ng free body equation ng equilibrium. Summation ng forces, vertical. Baka tanongin mo, sir, nasaan dyan yung temperature? Wala pong force ang temperature ha, hindi po siya force. I mean, at this point, hindi pa siya force. So, ito lang yung mga forces mo dyan, yung dalawang reaction. Baka hanapin mo dyan yung temperature, lagi ka dito temperature. No, hindi. Okay, walang temperature dyan. So, internal si temperature, hindi siya kasama sa FBD natin. Hindi siya force, basically. So, we have only the force sa A equal siya sa force sa B. Okay? We have two unknowns. Right? We have two unknowns. Pero okay lang yan. Hindi yun ang concern natin. So, ang gagawin natin, mag-cut tayo. Gawin natin para isa lang yung unknown. Saan tayo mag-cut? Dito tayo mag-cut. Okay lang yun. Diba? Actually, okay lang kahit saan ka mag-cut. Kahit saan. Pero ang dahilan kung bakit gusto natin sa dulo, para ma-consider natin yung buong material. Kasi nga, thermal ang pinag-uusapan natin. So, kapag dito ka nag-cut sa gitna, so nasaan lang yung thermal stress na mako-consider mo? Kasi, again, ang formula dun is ALT. May L dun. We have the length there. So, kung kalahati lang, hindi mo na-consider yung buong length. That's why we will cut dito sa dulo. Now, kapag nag-cut ka dyan, syempre, hindi nakasama yung force sa B. Kasi ang nakat mo is yung force lang sa A. So, parang ganito. Drawing na natin. Ito na yung cut. This is the force sa A. Syempre, meron yung reaction dun sa kabila. Ayan. Okay? So, this one is in compression. Diba? Compression. Which is, expect na natin. Okay? Lalo na kung ang temperature is magkakos sa material to expand. So, kung mag-expand yan, imagine mo, tinutulak niya, ina-expand niya. Ano ang gagawin ng wall dun sa material? Di ba ipupush niya?
i-resist na yung expansion na yon. So, magkakaroon ng compressive stress. Now, nagkat tayo dito, we have this force A. Pwede na natin ngayon kunin si force A. So, force A is, well, at this point, actually, hindi pa natin siya pwedeng o kayang kunin. Pero, magtataka ka, sir, saan natin kukunin yan? Wala naman tayong pagkukunan, wala namang force. Baka ilagay mo 0. No. Dito na papasok yung compatibility equation natin. Because we know that this material, sa material na to, the deformation due to the load, let's say the deformation AB is equal to 0. Okay? Or simply put, and yung deformation due to the force A sa AB minus yung deformation due to the thermal o sa temperature, kapag pinagsama natin, sila ay 0. Again, di ba nag-apply, magkakaroon ng reaction sa A dito, which is sinagad natin hanggang dulo. Kung nagputol ka dito, ipagsasama mo pa yung dalawa, so hassle. Kaya kapag sa gitna ka nagputol, mahati pa siya. So, sa dulo ka na mag-cut para isang equation na lang. Okay, so hopefully nag-gets nyo yung point. Again, okay lang kahit saan ka magputol dito. Yun nga lang, dadami yung equation mo kasi dalawang hati na siya. Kaya sasagad na para isang equation na lang. Okay? So, may mga times na okay to. So, again, kailangan nyo mag-solve ng maraming problem para makuha nyo yung diskarte. So, that's the analysis part. So, hopefully, wag yung sukuan kasi rewarding siya kapag natutunan nyo na. Mapapadali or ma-enhance talaga yung analytic skills natin. So anyways, yung deformation due to the force, yung PL over AE, minus yung deformation due to the temperature, same length sa AB pa din, 0. Akin, bakit po 0? Dahil walang space. So kung nagkataon na may space dyan, yun yung ilalagay mo sa 0. So, pretty nag-guess nyo yung point. So, similar yan sa nauna ha, except that this time, temperature na yung kinoconsider. Now, lagay na tayo ng values. So, para sa deformation sa AB, that is force AB, which is, hindi naman yun ang pinapahanap. Stress ang pinapahanap, di ba? Yung stress sa bar, or yung stress sa AB. Ito ang pinapahanap ha. Ano dyan? Makikita mo mamaya kung nasaan yan. So, force AB times yung length ng AB over yung area ni AB times yung E ng steel. Okay? Minus, so actually pwede mo nang ilipat yung deformation sa temperature sa kabila para maging equal na to. Right? So, nilipat mo sa kabila, magiging positive. So, yung temperature is yung alpha times yung change in temperature and yung length ni AP. Now, pwede mo i-cancel dito si, yes, pwede mo i-cancel yung length ng AB kasi parehas yung length. So, simplify natin, guys, itong force AB and area ng AB, ano to? Sana hindi mo nakalimutan. Yes, yan na yung stress na pinapahanap sa problem. So, ilipat mo na lang yung steel sa kabila. So, ito ay magiging alpha times change in temperature times yung modulus of elasticity ng steel. So, direct sub, para sa steel, ang kanyang alpha is flashback. Naka-SI tayo, hindi. KSI. So, kung KSI, kilopounds. So, English. Naka-English tayo. So, itong 6.6 ang gagamitin natin. 6.6 times 10 raised to negative 6. 6.6 times 10 raised to negative 6 per degree Fahrenheit. Times natin siya sa change in temperature. Ayan. So, sabi dyan, sakto lang siya if the temperature is 60.
Ngayon, dinagdagan natin yung temperature, naging 120. So, ibig sabihin, yung standard dito or yung original is 60. Tapos, yung actual, yung bago, yun na yung 120. So, meaning, expect mo siya ay mag-i-expand. Kasi mas mataas na yung bagong temperature. So, 120 minus 60. So, naka-degree Fahrenheit to. So, makakancel yung degree Fahrenheit times yung elasticity ng steel, which is 29 KSI. Yun pala. So, kapag naka-English tayo or kapag naka-SI muna, ang modulus of elasticity ng steel is 200 gigapascal. So, kapag English, ang counterpart ng 200 is 29,000 KSI. So, ito ay kilopounds per square inch. So, as you can notice, kapag multiply natin to, ang magiging units natin is KSI, which is unit ng stress. So, ibig sabihin, tama yung units natin. Wala na, finish na. So, yung stress sa AB, so 6.6 times 10 raised to negative 6, 6.6 times 10 raised to negative 6. Aray, 6.6 times 10 raised to negative 6. So, this one, ang sagot natin dito is 11.484 KSI. And yes, ito na yung sagot. Diba? Shortcut, ang bilis. So, this is your answer. Okay? For the first example. Okay. So, now on to the last problem. So, we have this beam na rigid. So, again, kapag sinabing rigid, so, wag mo i-consider ang deformation ng beam. Consider natin yung mga non-rigid members, itong tatlo, yung steel and aluminum, sila yung gagalaw. So we have this 3 posts. So, the posts each have a length of 250 mm when no load is applied to the beam and the temperature is 20. So, initially, or yung standard natin, or kung ano yung basis natin, 20 degrees yung temperature. And later on, nag-increase siya from 20 to 80. So, tumaas ang temperature. And by logic, we can say na, okay, tumaas ang temperature. So, mag-expand. Okay? However, nag-apply tayo ng load sa taas, which is 150 kilonewton meters. So, somehow, ang effect naman yan is pabagsak, downward. So, kung ganun pala, what we can say here is, well, kung ganun pala yung nangyari, magka-counteract sila. Diba? Kasi, pa-compress yung load yung ating temperature pa-expand. So, magma-minus tayo ulit mamaya. So, ang pinapahanap sa atin, ano yung force supported by each of the bar. So, itong tatlong to, ano yung mga sino-support nilang force. Okay? So, ang pwede mong gawin dito is to draw the free body diagram. So, drawing natin, ito yung member, yung rigid member. Ito yung force due to the steel. Kabilaan. Yan. And ito naman yung force due to the aluminum. Okay? So, we have these two forces. Dahil parehas naman na steel to, guys. Actually, kahit hindi mo ilagay, let's say ayaw mong steel ang isulat, force sa A or force sa C, the reason kung bakit diniretso na ni Sir na force sa steel to is because yung loads natin ay uniform. Napansin mo ba? Yung load is balance. Right? And at the same time, yung length, balance. Ano pa? Yung area ng steel, balance. So, from this, we can say, kahit na hindi pa tayo nagsosolve, actually, kahit na akala mo magkaiba yan, later on, marirealize mo, same naman talaga. Okay? Magigiveaway yan sa mga equations na gagawin natin. So, anyways, sinasabi ko lang na huwag kayong matakot. Let's say, hindi nyo na-realize na dapat i-steal na to parehas.
okay lang. Hindi kayo, as long as tama yung mga process nyo, which is essentially the same rin naman, hindi kayo magkakamali. Okay? So, nilagay ko ng diretso steel because, well, I know na equal naman tong dalawang to. So, inisan na natin, parehas na silang force ng steel. So, we have this force due to the steel and force due to the aluminum. So, if we do summation ng forces vertical, which is equal to 0, downward is equal to upward. So, ilagay po lang muna natin yung downward forces natin, which is yung 150 kilonewton per meter. Yan. So, yung downward natin is yung area nitong loading diagram. So, naka-meter to. Gawin natin what should we do? Okay, yung 300 na lang yung convert natin to meter. So, you will have 150 kilonewton per meter. Anong area niyan? Rectangular to, di ba? So, yung height is 150. Ang length is yung 300. Gawin natin naka-meter. So, 0.6 meter. Makakancel yung meter. Equal to dalawang forces ng steel plus force ng aluminum. Hopefully, di ba? Force ng steel plus force ng steel. So, dalawa. Plus force ng aluminum. So, simplify natin. We will have 2 forces ng steel plus force ng aluminum is equal to 150. Now, if ever lang na yung ginawa mo dito ay force A, force B, force C. After kasi niyan, pwede kang mag-moment dito sa B sa gitna. So, imagine mo po, nag-moment ka dito sa gitna. Anong mangyayari? Magka-cancel yung mga loads. Magka-cancel yung itong part na to, yung downward. Kasi balance, di ba? Ito at ito, magka-cancel yung kabilaan. Ano pa? Itong dalawang to, magka-cancel din. Kaya nasabi ko na equal naman silang dalawa. Okay? You can actually try that. Yan. So, ito na. Okay na. So, after nito, huwag kang magkakamali na mag-summation ng moment. Sir, pwede na kasi ako mag-summation ng moment dito sa steel. Pag nag-summation ako ng moments dito, dalawa lang yung unknown ko, oh. Yes, may masasolve ka. Yun nga lang, hindi mo na mako-consider yung temperature. Diba? So, actually, pwede mong i-try. Mag-summation ka ng moment dito. Let's say, dito sa part na to. Maka-cancel itong steel dito. So, meron ka pa rin dalawang unknowns. May masasolve ka talaga. Yun nga lang, mali yan. Kasi, hindi mo na-consider yung temperature. May temperature eh. May effect si temperature. So, we definitely have to consider that one. That's why, hindi tayo natatapos dito. Need pa natin nung equation na related sa temperature. Okay? Yan. So, what should we do at this point? Ano yung compatibility equation natin? So, ano po ang deformation na mangyayari sa material? So, due to the loading conditions natin, parang katulad siya ng example number 2 kanina. Ito. In what way? Yung deformation natin will be constant. Meaning, hindi mangyayari na ganito. Ito ha, imagine mo ulit. Di ba rigid yung bar natin? So, laging flat yung bar. O, ito yung mga columns natin. Yan. Hindi pwede na bumaba yung nasa gilid, yung steel. Right? Ano yun? Sila lang yung nag-shrink sila, walang naka-apply na load. Diba? Hindi naman pwede. And also, hindi rin pwede na yung gitna lang yung bumaba, maiwan yung nasa gilid. And vice versa. It also works kapag pa-expand naman, kapag paangat. So, hindi or napakaliit ng chance na maitulak niya to, itong dalawa maiwan dahil sa temperature. Okay yan or possible yan if and only if may chance pero napakaliit ng possibility nun. Kung expansion lang, kumbaga walang load, may downward force. Yan. So ito yung compatibility equation natin. Huwag na natin pa complicated.
ang deformation ni steel is equal sa deformation ni aluminum. Yun lang naman ang gusto kong sabihin natin. So, kung gagalaw si steel, kung ilan yung iginalaw niya, yun din yung igagalaw ni aluminum. Okay? So, I know, medyo complicated siya, but yes, it's actually complicated. So, need mo talaga mag-solve ng maraming problem para ma-expand yung horizon, yung ideas mo, paano nag-work. Kasi depende sa scenario, giging iba ang equation mo. Pero most of the time naman, either mag-equate ka lang, or mag-add ka, or magma-minus. Okay, sa 5 problem natin, ang ginawa natin doon is either nag-equate tayo ng mga deformation, or nagma-minus, or nag-add ng deformation. So, halos doon lang naman umiikot. Ang kailangan mong mahanap, ano yung ipag-add, ano yung ipag-equate. So, need mo talaga mag-solve ng marami para ma-encounter mo lahat ng possible cases. Kasi ang dami yan, madami. Hindi ko talaga siya kayang maituro lahat. Sa sobrang dami. So, anyways, ito na yan. Now, let's solve for the deformation ng steel. Okay, hindi naman i-solve. Kunin na natin yung equation niya. So, si steel, itong steel na to, because of the load na 150, alam natin, or we can say na siya ay mako-compress. Kumbaga. So, halimbawa, ito yung steel natin. Ito yung force sa steel. Right? So, although pataas siya doon sa beam, sana naalala nyo pa na kapag yung kinonsider mo na is yung part na to, magiging pababa. So, compression. Di ba sir may temperature? Yes. So, yung temperature by observation, mas mataas yung actual, 80. So, siya ay mag-expand. Tension. So, ganito yung mangyayari. Ito ay yung deformation due to the thermal minus deformation due to the force na lang. Yan, force. Kasi compression, di ba kapag compression minus? So, ilalagay mo yan, yung equation niya. Ito na. Alat. Or the thermal coefficient times yung length, which is, sige, lagyan natin length ng steel, and yung temperature. Change in temperature minus force ng steel times yung length over area ng steel times E ng steel. Ito yung total deformation for steel. Para naman sa aluminum, same concept. So, the coefficient of linear expansion ng aluminum times yung length times yung change in temperature minus force ng aluminum times length over area ni aluminum and yung modulus of elasticity ni aluminum. Okay. Ano pa ba? Alright. So, next natin gagawin, ipag-equate natin. Kasi according sa ating compatibility equation, di ba? Equal silang dalawa. Equate natin. Equate. So, let's do that. Should, copy ko na lang. Copy paste na lang natin. Yan. Control C, Control V. Yan. Dito pala. Yan. So, equal silang dalawa eh. Diba? Yan. So, they're equal. And by observation, may mga pwede tayong i-cancel dito. Ano po? Yung length. Diba? Cancel yung length, cancel yung length, cancel yung length. And, pwede na tayong mag-substitute ng values. So, lagay tayo. Nga pala, hindi pa natin na ibibigay yung modulus of elasticity ng aluminum. So, wala siya dito. Sa steel, alam mo na 200. So, for aluminum, dito ko na lang ilagay. Yan. For steel, that is 200 gigapascal. Ito dapat ay alam na. Si aluminum, pwede nyo yung itanong kapag nakalimutang ilagay. So, 73.1
gigapascals. Okay? So, kung sakali lang na naka-English, i-convert nyo na lang. Ayan. So, aaralin nyo kung paano mag-convert. Okay? Ayan. So, ang gagawin natin ngayon, lagay mo na yung coefficient of thermal expansion ng steel. Tayo ay naka SI units, yung meters. So, therefore, ang gagamitin natin ay ito, 12 times 10 raised to negative 6. And para sa aluminum, 23 times 10 raised to negative 6. Para lang hindi na tayo bumalik dyan. 12 times 10 raised to negative 6. Sa aluminum ay 23. Lagi ko lang. Yan. Times yung change in temperature, 80 minus 20 minus force ng steel over area ng steel. We have the area of steel, right? 40 ang kanyang diameter. So that is pi over 4 times 40 squared times 200 gigapascals. Okay? So naka-kilonewton tayo. Kilonewton per mm. Equals. So para kay aluminum, 23 times 10 raised to negative 6. And then 60, 80 minus 20 minus force ni aluminum over pi over 4. Ang area niya ay 60 squared. Right? Balik tayo. 60. And ang kanyang strength, modulus of elasticity is 73.1 gigapascal. So, ang next step mo dito is to simplify. Okay? So, simplify natin. Move natin yung aluminum sa left. Tapos yung 12 times 10 sa right. So, lahat ng constant nasa right. Lahat ng may variable is nasa left. So, we will have negative force ng steel. Okay? So, over 1 over 0.95 times 40 squared times 200. So, this is times 3.98 times 10 raised to negative 6. Ito na yun ha, yung nasa denominator. Okay? Nilagay na natin sa numerator. Minus yung aluminum. Actually, plus na siya kasi negative. Nilipat mo sa kabila, aluminum. Then, yung decimal. 4.84 times 10 raised to negative 6 equals sa 23 times 10 raised to negative 6 times 60 minus 12 times 10 raised to negative 6 times 60. So, simplify pa natin further. So, negative force ng steel, 3 point. Actually, pwede mo i-cancel yung 10 raised to negative 6. Right? Cancel. 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 Okay? Para simple tayo. So, 3.98 plus 4.84 force ng aluminum is equal to 23 times 60 times 60 minus 12 times 60. 660. So, we have this equation for steel and aluminum. Tapos, meron pang isang equation, yung, 2 plus FAL is equal to 150. Isulat natin dito. 2 force ng steel plus force ng aluminum is equal to 150. So, we have two equations into unknown. Okay, marunong na kayong kumuha. So, ito na yung force ng steel, ito yung force ng aluminum. Solve natin. Yun ba pinapahanap sa problem? Yes, determine the force supported by each post if the bar. So, yung force ng steel, ito na yung parehas sa magkabilaan. Same naman sila, equal sila. Okay. So, negative 3.98. Actually, hindi ko sila na-store. It's better to store.
Wait lang ha, hindi ko kasi na-store yung value. Times 40 squared times 200 squared. Ha? So, yan. Then, isa naman, 7 to 3.1. Okay. Ayan. So, mode 5. 5 negative alpha b 60. So, 2, 1, 150. Okay, so yung force ng steel is 4.81 kilonewton. So, bakit kilonewton? Kasi hindi tayo wala tayong ginawa. Di ba yung 200 naka-kilonewton yan? Okay? So, hindi natin binago. So, kilonewton ang units. And si FAL, wait lang. There's something weird about the values na nasolve ko. Okay. So, ang lumalabas dito ay 140.37, but I noticed a mistake. Hindi ko alam kung napansin nyo. Video kasi kaya hindi kayo makapag-react. Right? So, 150 times 0.6 is definitely not 150. Diba? Diba? 150 times 0.6 should be... So, 150 times 0.6 is 90, right? So, 90. So, syempre, iba yung lalabas dito. Ayan. So, this is 90. Ayan. So, yung force ng steel will be 16. Ayan. 16.44. 44. And yung force naman ng aluminum is, kilonewton to, 122.89. So, meaning, mali tayo ng assumption kay steel. Hindi pala siya upwards. So, ang mangyayari, downwards din siya. So, bakit kaya naging downwards din? So, possible because of the expansion. Okay? So, nag-expand kasi. Meron kasing involved na temperature. So, normally, dapat si steel, bakit din? Kumbaga, nire-resist niya yung loads. Pero baka dahil sa temperature, ano siya? Separate, iba na yung effect niya. So, si aluminum na mainly yung nagdala ng 150 yung load, kumbaga. Si steel, iba na. Nag-expand siya. Okay? So, this is your final answers. Yan. Again, okay lang magkamali ng assumption na. So, lalabas naman yan. So, kung gusto nyong perfect, pwede nyo namang ilagay dito or kapag pinapahanap sa problem, syempre, palitan nyo. 16.44, so imbis na paakyat, right? Imbis na siya ay compression, so magiging tension. Pero kahit yung, ano na lang, yung arrow na lang. So, sa free body diagram, hindi siya paakyat. So, dapat siya ay pababa. So, thank you so much, class, for listening. If you have questions, do not hesitate to ask, although medyo mabagal ang response. At least once a week, so try natin, ma-replyan yan. So, ayan, again, good luck for your incoming exams. Hopefully, may natutunan kayo. Mas better kung magtanong kayo personal sa message na lang or through the class rep para mabilis ang response. And, yes, good luck.